Poon, iyong pasikatin, kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa ito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Pang ilang gabi na po natin sa ating nobenaryo. Pang-8. Sino na po ang nakawawalo po? Yan, parang iilan lang po ang nakakompleto, no? Isang tulog na lang at makukompleto na po natin ang ating pagnonobena. No, meron tayo kasing paniniwala na kapag nakompleto, no, pwede mag-wish. Yun ang sabi nila, di ba? Pero ang Diyos naman ay pwede naman nating pagdasal-dasalin, no? Ibig sabihin, pwede tayo magdasal every day, no? Yung pagnonobena ay parte yan ng ating pagdedebosyon. Sino po ang hindi pa nakakumpleto? Sino po ang first time ngayong gabi lang nagsimba? Huwag niyo pong gagayahin yung kakilala ko, no? Tinapos daw niya yung nobena sa loob ng isang araw, no? Yung pala, nanood pala siya ng mga replay doon sa YouTube. So, huwag niyo pong gagayahin na yun, no? Yun po ay cheating. Meron pong isang kanta, si Elton John, noong 1970s, na naging sikat at umabot pa sa top 1 ng US Billboard, sa US Billboard charts, no? Ito po ay may title na Sorry Seems to be the Hardest Word. Naaalala niyo po ba ito doon sa mga ating mga tito-tita na nandito nagsisimba? Naaalala niyo po ba yung kantang iyon? Ang kanta daw pong ito ay tungkol sa isang taong nasasaktan dahil sa isang relasyon na unti-unting nawawala o nasisira. At sa kabila ng lahat ng iyon, gusto niya po itong ayusin, pero nahihirapan siyang magsabi ng salitang sorry, no? Hirap siya para magsalita o magsabi ng salitang sorry. At kung kayo po ay nagsimba kagabi, mapapansin niyo po na halos ganito ang nilalaman ng ating tema mula kahapon hanggang ngayon, no? Kahapon po ipinakita sa atin ni Jesus na ang tunay na kayamanan sa buhay na ito ay walang iba kundi ang ating mga ugnayan sa buhay, yung ating mga relasyon. Ito po yung mga bagay na pinahahalagahan natin. Kaya nga, napakahalaga ng sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo kahapon tungkol sa pakikipagkasundo. Nagbigay pa nga siya ng ilang mga tips o mga hakbang para mapanatili yung relasyon na nagkaroon ng lamat. At ngayong gabi naman po, itinuturo naman sa atin ngayon ni Jesus ang tungkol sa paghingi at pagbibigay ng pagpapatawad. Mahirap na nga magsabi ng sorry, parang kasing hirap din ng pagbibigay ng pagpapatawad ang katumbas nito. Pero iisipin natin, bakit nga ba mahirap magsabi ng sorry? Bakit nga mahirap magpatawad? Meron pong 3 bagay ako nakita, no, na research. No, una, dahil totoo o tunay yung sakit. Yung hindi madaling magpatawad o hindi madaling patawarin naman talaga yung tao na lalo na kung ito ay nakasakit sa iyo, no? Physical, verbal, o minsan emosyon. Ikalawa, dahil pakiramdam natin na kapag nagpapatawad tayo, para bang pinalalampas natin yung nagawang kasalanan sa atin. Parang pag nagpatawad tayo, iniisip natin na parang wala yung ginawa sa atin, no? Para bang nabubura automatically. At pangatlo, dahil sa pride, dahil sa pagmamataas, yung pagpapatawad ay nangangailangan palagi ng kababaang loob. Kailangan nating tanggapin na ang pagpapatawad ay hindi palaging tungkol sa kung paano tayo mananalo sa ating kapatid, paano tayo mananalo sa argumento, no, laban sa kanya. Kaya malinaw po ang turo ni Jesus sa atin ngayon tungkol sa Kristiyanong pamamaraan
ng pagpapatawad. Hindi lamang niya sinasabi na magpatawad kayo, no? Humingi kayo ng tawad at patatawarin kayo, kundi ipinapakita niya kung bakit, ipinapakita rin niyan kung paano, at ipinapakita kung hanggang saan tayo dapat magpatawad. Kaya pag nilayan po natin yung ilan sa mga aral na pupwede nating baunin mula sa gabing ito. Una, ang pagpapatawad ay hindi dapat binibilang. Hindi dapat binibilang. Ang ibig sabihin po nito, hindi dapat ito inililista. Hindi dapat ito inililista upang ating maalala. Hindi ito dapat binibilang dahil para nga itong isang utang na hindi naman natin kayang bayaran. Kapag ang isang bagay po ay sinasabi nating priceless, hindi natin ito kayang tapatan ng kahit na anong halaga. Walang tayong maitatapat na value kung magkano ito o kung ano yung katumbas nito. Kaya nga sa talinghaga na nadinig natin, doon sa unang alipin na may utang na napakalaki. Naaalala niyo pa kung ilan? Ilan po? Naku, nalimutan na agad. 10 milyong piso. No? 10 milyong piso. Sa madaling salita po, ito po yung utang na hindi niya kayang bayaran, na sa buong buhay niya, maski magtrabaho siya, kahit siya ay habang buhay na magpaalipin, ay hindi ito matutumbasan. Hindi niya kayang bayaran ito. Noong panahon po ni Jesus, yung halagang ito ay higit pa sa kabuoang kita ng isang lalawigan o ng isang lungsod. At mas malaki itong halaga na ito kaysa sa halagang kakailanganin upang matubos ang isang hari. No? Hindi ito kayang tapatan ng isang kita, ng isang lalawigan o ng isang lungsod. Maski na yung ransom para tubusin ang isang hari, hindi nito kayang matapatan. Kaya anong ginawa ng hari sa kanya? Walang iba kundi nahabag. No, naawa ang hari doon sa alipin. Pinatawad niya yung utang ng libre, ng walang kondisyon, ng buong buo. No, walang kondisyon, walang ng libre at bang buong buo. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kapag tayo po ay nagsisisi at lumalapit sa Kanya, hindi lamang niya binabawasan ng ating kasalanan, pinapatawad niya ito ng buo. Hindi niya pinipili kung ano lang yung tatanggalin, no, yung itababawas, kundi buong buo. Ibig sabihin, hindi niya po ito inililista upang maalala. Hindi niya ito inaalala dahil palaging mas malaki ang pagmamahal at ang awan niya kaysa sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, sa loob ng sakramento ng kumpisal, nararanasan natin yung awang iyon ng Diyos sa atin. Yung mga kasalanan natin sa Diyos, yung mga kasalanan natin sa ating kapwa, na pakiramdam natin ay walang katapat na kapatawaran, sa sakramento ng kumpisal, mararanasan natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin na buhay at totoo. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi po dahil sa tayo ay karapat-dapat, hindi po doon nanggagaling iyon, kundi dahil sa katotohanan na napakalaki ng kanyang pagmamahal at awa para sa atin. Kaya ang mahalagang paalala sa talinghagang ito ay lahat tayo ay parang mga alipin na may utang na hindi kayang bayaran. Ngunit dahil sa awa ng Diyos, tayo ay kanyang pinatatawad at pinalalaya. Ikalawa po, nagpapatawad tayo dahil tayo mismo ay pinatawad. Ito yung pinakamahalagang punto doon sa talinghaga, na ang tumanggap ng awa ay dapat marunong ding magpatawad. No?
Yung tumanggap ng awa ay dapat marunong ding magpatawad. Yung kakayahan po natin na magbigay ng pagpapatawad ay palaging nagmumula doon sa karanasan na tayo muna ay pinatawad ng Diyos. Kagaya po ng kakayahan natin na magmahal, natutuhan muna nating mahalin tayo o maranasang mahalin tayo ng Diyos bago tayo matutong magmahal. Noong nagkatawang tao ang Diyos para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ito po yung konkretong pagmamahal ng Diyos sa atin. At doon natin unang raranasan yung pagmamahal ng Diyos para sa atin na very concretely na nakikita natin. Noong nagpakasakit at namatay si Jesus sa krus, doon natin mas naunawaan ang pagmamahal niya sa atin. Hindi na lamang ito abstract yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kung alam nating tayo ay may mga taong pinatatawad, matuto rin tayong maging mga taong nagpapatawad. Ang awa na tinanggap natin mula sa Diyos ay siya ring awa na tinatawag niya tayong ibahagi rin sa iba. Minsan po kasi kapag ang kapwa o ang kapwa naman natin ang nagkamali sa atin, kadalasan nagiging malupit tayo sa kanila. Nagiging hindi tayo mapagpatawad. Tinatandaan natin ng gusto yung kasalanang idinulot nila sa atin. Tinatandaan natin yung sakit na naramdaman na ibinigay nila sa atin. Ito po yung bagay na itinutuwid sa atin ni Jesus dito sa binasa nating Ebanghelyo, na kung tunay nating nararanasan ang awa ng Diyos, dapat nababago rin yung ating puso. Kung tunay nating nararanasan yung awa ng Diyos sa buhay natin, dapat daw ito rin ay magpabago sa atin. Dahil ang taong nakakaranas o nakaranas ng kapatawaran ay inaasahang magiging mas maunawain, inaasahang mas maging mahabagin, at mas handang magpatawad sa iba. Noon pong pinatay yung nanay ni Cherry Pie, si Cherry Pie Picache, siya mismo ay nakaranas ng ganito. Nahirapan po siyang magpatawad. Hindi po naging madali ang proseso para sa kanya. Hindi naging madali ang pagpapatawad niya. Maski na siya ay isang miyembro doon sa prison ministry na kanyang kinabibilangan. Naging mas mabigat po yung kanyang sitwasyon dahil itinatanong niya sa kanyang sarili na paano niya ipagpapatuloy ang paniniwala sa rehabilitasyon o restorative justice at awa kung yung gumawa ng krimen ay siyang pumatay sa kanyang sariling ina. Napakahirap nga naman po niyon. Paano siya magpapatawad sa pangyayaring ito? Unti-unti niya pong naunawaan na ang pagpapatawad ay hindi lamang po basta-basta isang simpleng desisyon na ginagawa sa isang araw o ng overnight lang. Para sa kanya, na-realize niya na isa itong proseso. Dumaan siya sa mahabang pananalangin, dumaan siya sa maraming umahabang pagninilay tungkol dito sa pagpapatawad. At dito niya nakita yung kaugnayan ng pagtanggap ng awa ng Diyos at pagbibigay ng awa sa kapwa. At sa halip, pinili niyang huwag hayaan na ang galit at ang paghihiganti ang manatiling bihag o manatiling bumihag sa kanyang puso. Sabi po dun sa isang TED Talk, yung forgiveness daw po is designed to set us free, para tayo ay palayain. Ang pagpapatawad, bukod sa pagpapalaya, ito rin daw ay isang pagpapahilom or paghilom. Ang kanyang pagpapatawad
ay hindi nagmula lamang sa lakas ng kanyang pagkatao. Huwag po sana nating isipin na nakakapagpatawad tayo dahil sa sarili nating lakas. Dahil ang tunay na pagpapatawad ay nanggagaling walang iba kundi sa grasya at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po sa tuwing tayo ay nahihirapang magpatawad, nahihirapan magbigay ng pagpapatawad, kanino po tayo lalapit? Hindi sa ating mga sarili. Dahil marupok tayo, hindi natin kaya. Kaya kailangan nating humingi ng grasya at biyaya. Walang iba kundi sa Diyos na siyang unang nagturo sa atin kung paano magpatawad. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, naway tayo po ay mabiyayaan ng Diyos palagi ng lakas ng loob upang mahalin at hindi sukuan ang ating mga kapatid na nakagawa sa atin ng mali. Hiningin natin sa Diyos na patuloy niya tayong biyayaan, patuloy na iparanas sa atin kung paano ang mahalin at kung paano ang patawarin. Amen.